This video is going to be another stock market analysis video and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So before I talk about the individual stocks, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So, andito na tayo sa chart ng PSEI and kung bago ka pa lang sa channel na to, ang ibig sabihin ng blue vertical line na yan is ayan yung last time kung kailan ko huling napag-usapan yung specific na chart. So, for the PSEI, May 7, nung last time na na-cover ko siya. So, from the previous review ng PSEI, yung main bias ko doon sa gagawin niyang price action is magsistay lang siya sa loob ng box. So, nakikita nyo to, yung box na yan. And wala naman siyang ibang ginawa for the past 2 weeks. Andito pa rin siya sa loob ng box na yan dahil wala namang nagiging significant na change pagdating sa oil prices. So, para sa akin kasi, isa yun sa pinakamalaking factor na makaka-affect sa magiging galaw ng PSEI, no? So, if the oil prices will increase further, syempre it will affect the majority of the stocks sa Pilipinas, lalo na yung mga blue chips natin or yung mga large market capitalization na companies. So, if the oil prices go higher or di kaya magkaroon pa ng further na negative news pagdating sa Philippines, so I'm expecting na mahulog pa yung PSEI dito sa S1 na support niya around sa 5,800 na level, and pwede niyang i-revisit itong S2 na support niya nung first week, second week November pa. And inversely, pag nagkaroon naman ng magandang fundamental news, positive news pagdating sa Philippines, o di kaya ma-resolve na yung Middle East conflict tapos mag-improve yung oil prices, no? Bumaba yung oil prices, tapos hindi na magkaroon ng issues pagdating sa logistics. So, it's possible na makalagpas yung PSEI sa box na to para i-test itong main resistance niya sa 6214 papuntang 6254 na level. So, yan yung mga dapat abangan na pwedeng mangyari sa PSEI. If wala pa rin masyadong difference, I'm expecting na magstay lang yung PSEI sa range na to, yung between 5.8 papuntang 6.1 na level siguro. So, kung wala pa rin masyadong mangyayari pagdating sa oil prices, then I'm expecting na mag-sideways lang in the short term to medium term yung PSEI. So, punta tayo sa unang stock na i-cover ko sa video na to. So, that's Jollibee. So, for JFC, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, medyo matagal na. So, lagpas isang buwan na, no? And during this period, ito yung mga na-plot ko na mga key support levels niya, yung S1, S2, and S3. So, mukhang pinuntahan niya nga yung mga support levels na to, lalo na yung S3 na level. So, makikita nyo naman, dito siya nagkaroon ng consolidation, yung box na yan, and nag-hover lang yung price dyan, no? So, nakaka-establish siya somehow ng short-term na base. Ang problema, nung May 12, tapos May 13, nagkaroon siya ng bentahan, and yung contributing factor kung bakit nahulog yung JFC sa levels na yan is dahil sa announcement na kung saan matatanggal na nga daw siya sa MSCI na Philippine Index, and then lumabas din yung announcement during this period kung saan napakita na bumaba yung net income ng Jollibee compared sa last year. So, more than negative 40% change. So, talagang grabe yung naging effect ng pag-squeeze ng margins nila dahil nga dito sa Middle East conflict tapos yung effect ng increasing oil prices. So, for JFC, tatanggalin ko lahat ng mga drawings dito kasi mukhang bago na yung mga key levels niya. So, for JFC, it's very clear naman na yung kanyang support is itong swing low niya dito nung May 13. So, around 129.10 na price area. So, sa ngayon, ayan yung key support level niya. So, ayan yung S1, no? So, it's possible na kapag nagkaroon pa ng bentahan sa Jollibee, i-revisit niya tong level na to as the support. So, pagdating naman sa resistances, so gaya ng sabi ko kanina, meron siya ditong ginagawang consolidation. So, syempre, itong previous support niya, pwedeng mag-act na to as the resistance. So, ito yung R1. And then, yung top ng range, ito yung
posible na R2 niya. So for Jollibee, pag nilabas natin yung MA20, makikita natin na talagang nasa short-term downtrend yung stock simula pa nung first week ng March. So of course, nang dahil sa Middle East na conflict. And pag nilabas ko yung MA50, ganun din during the period din ng first week ng March, pababa yung Jollibee. And for the long term, yung MA100, sobrang tagal na downtrend tong stock. Kung susundan natin yung price action niya nung last December 2024 pa, no, nung start din ng 2025. So talagang grabe na yung binaba ng stock na to pagdating sa long term. Tapos, hindi talaga nakatulong na nitong start ng 2026, yung performance niya, hindi rin talaga okay. So, meron akong latest na video na goodbye or goodbye video for JFC. And mas pinag-usapan ko ng comprehensive yung JFC sa video na to. So, pinag-usapan ko dyan yung mga facts, tapos yung speculative nature ng stock, pati yung mas comprehensive din na technicals. So, sa video na to, pinag-usapan ko yung outlook ko para sa Jollibee sa short term, medium term, and long term, and kung ano yung magiging approach ko sa kanya in the coming weeks to months. So this video is an exclusive access video para sa subscribers na part ng private community and group. So if you want to get access sa video na to, you can just check the pinned comment. So for the next stock, that's TEL. So for TEL, sobrang tagal na simula nung napag-usapan first week, second week, February pa. So during this time, maganda yung nagiging price action ng PLDT. So nakikita nyo naman nagkakaroon siya dito ng consolidation and nakapag-breakout pa nga siya no, nung last week ng February. Ang problema lang, dito nagkaroon ng transition papunta sa Middle East conflict. Kaya yung buong move niya na ginawa nung February talagang na-erase dahil syempre yung fear tapos yung selling pressure na nagawa ng Middle East conflict. And just after a few days, nirevisit niya yung S1 na support tapos nahulog talaga siya ng nahulog up until nirevisit niya yung S2 na support sa ngayon. So andito na naman ulit siya sa S2 na support na kung saan ito pa yung support niya nung last year pa, no? Nung June and July 2025. So tatanggalin ko na yung mga ibang drawings dito. And matitira na lang yung mga previous na support areas niya. So ngayon, itong S2, syempre magiging na tong S1. And itong previous na S3 support niya, ito na yung gagawin kong S2. And yung 52-week low niya, syempre, ito na yung magiging S3. Pagdating naman sa resistance ng stock, so very obvious na meron tayong resistance dito sa 1,260 na level dahil may previous support dyan, previous swing low. So ito yung gagawin ko na R1. And itong level na to sa 1,350, yung gagawin kong R2 dahil may swing high dyan. So, ito yung key levels for PLDT sa ngayon and mukhang nagke-create siya ng consolidation in between R1 and S1. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon pa ng further na selling pressure, no, hindi nakakagulat kung magre-revisit yung TEL dito sa S2 na support. Pag nagkaroon naman ng magandang price movement sa overall market conditions, kung gumanda yung galaw ng PSEI or may specific na fundamental catalyst for TEL, then there's a chance for this stock to break out sa R1 and posible siyang mag-test papunta dito sa 1.3 na level or 1.350. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na short-term downtrend yung stock simula pa ng first week March. So, gaya ng sabi ko kanina, it's because of the Middle East conflict. And pag nilabas ko yung MA50, ganun din, nasa medium-term downtrend din siya simula nung second week and third week na March. Tapos yung MA100, pag nilabas ko, sayang kasi nung before ng conflict, nasa uptrend na siya. So, posible na sana yung reversal or yung transition ng stock towards a long-term uptrend. Pero, nagkaroon ng breakdown nung katapusan ng March. And hanggang ngayon, nasa below pa rin siya ng MA100. So, it's possible na either mag-consolidate yung PLDT sa long term or pag nahulog siya sa S1 papunta sa S2, pwedeng transition towards a long-term downtrend, no? So, ang magandang gawin talaga ng PLDT, dapat makalagpas siya dito sa R2 na level. Kasi pag nalagpasan niya yan, most likely above na siya sa lahat ng MAs. So, pwede pa yun magpa-transition sa stock for a continued upward movement ng stock. So, kung walang masyadong mangyayaring magandang movement sa PSEI or sa overall markets, kailangan ng PLDT ng magandang specific na positive catalyst sa kanya para maging siyang outlier. So, for the next stock, that's Maynilad.
So for Maynilad, the last time that I talked about this stock nung April pa, so mag-iisang buwan na. And during this time, yung bias ko nga sa kanya, it's either magkakaroon siya ng breakout or magkakaroon siya ng breakdown dito, no? Depende sa market conditions. So somehow, yung nagawang scenario ng Maynilad is nakapag-breakout siya dito sa 52-week high and all-time high niya. So, nakita nyo naman, nalagpasan niya to. Although, nagkakaroon ng resist nung April 29 tapos 30, naging maganda yung follow-through nung May 4 kaya nag-continue yung breakout. And I think yung isa sa nakatulong sa breakout ng Maynilad na to despite hindi maganda yung market conditions is that may lumabas na article na kung saan sinasabi na siya daw yung madadagdag sa index, no? So, siya yung papasok sa PSEI na kung saan pwede daw niyang ma-replace yung either Plus, Converge, or ASEN. So, mataas kasi yung trade volume, yung trade value ng Maynilad and sobrang taas ng market capitalization niya, no? Pasok siya dun sa top 25 na quota. So, out of the 30 stocks, pasok siya sa top 25. So, inaasahan ng mga market participants na may potential na Maynilad talaga yung mapasama sa index natin this coming July to August na rebalancing. So, tatanggalin ko na yung mga ibang drawings dito since nagbago na rin naman yung structure ng chart. So, syempre, it's very clear naman na 24.45 yung bago niyang resistance. So, ayan yung swing high niya. So, syempre, ito yung magiging R1. And then, for the support, yung previous 52-week high niya dito sa 22.35. So, para sa akin, ito yung S1 na support sa ngayon. And then, for instance, yung Maynilad mag-hold na yung prices dito, tapos tumaas siya dyan, then it's possible na ito yung maging S1 kaagad na support, yung swing low niya sa ngayon dito, no? Kapag nagkaroon talaga ng recovery. So, lalagyan ko lang to na possible support. So, syempre, pag na-confirm na S1 support to, ito yung magiging S2. So, lalagyan ko lang to ng S1, S2. So, it's possible na pag nag-hold na yung prices na to, yung 23 na low, then mag-create yung Maynilad ng consolidation sa level na to. And then, pag nagkaroon pa ng further na buying pressure, then breakout for another leg upward na continuous na movement. Or pag nanghina, pwedeng mag-breakdown tapos mag-revisit siya dito sa S1 na support, yung 22.35. So, since the stock is already at an all-time high, ano ba yung next na resistance pag nag-breakout siya sa R1? So, itatry ko lang ilagay dito yung chart pattern na target. So, may confluence pagdating sa 26, no? So, it's possible na ito yung R2 resistance dahil ayan yung chart pattern target niya. So, although this is a chart pattern target or you could say psych resistance, hindi naman ibig sabihin na yung stock hanggang 26 na lang, no? So, kung malakas talaga yung buying pressure, then it's possible, of course, na malagpasan niya yung 26 price level. Kasi wala na rin naman ng structure resistance para sa stock. So, ibig sabihin ang makakapigil na lang talaga sa pag-akyat ng Maynilad is profit taking na gagawin ng mga stock market participants. So, pag nilabas ko yung MA20, kitang-kita naman, nasa short-term uptrend yung stock simula pa ng first week ng April. And then, pag nilabas ko yung MA50, ganun din, yung medium-term uptrend niya, never naman siyang nag-close below the MA50. And hindi pa masyadong obvious yung MA100 niya kasi syempre, iilang candles pa lang naman to, no? Iilang buwan pa lang simula nung nag-IPO siya, pero nakikita natin na may onti ng line dito. So, it's very clear naman na nasa long-term uptrend yung Maynilad. So, ayun lang, that ends this stock market analysis video. If you haven't watched yung mga stock commentary videos ko, you can click towards the upper right, and stock market lesson videos sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel na to so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.